Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So ang ibabahagi ko sa inyo ngayon guys is ang ano nga ba ang ibig sabihin ng psychosomatic disorder. So ang psychosomatic disorder ay isang psychological na kondisyon sa isang tao. Ang paglitaw ng mga physical na sintomas. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay maaaring magkaroon ng labis na pag-iisip, damdamin o mga alalahanin tungkol sa mga sintomas na kanilang nararanasan. Nakakaapekto ito sa kanilang mga kakayahan na gumana ng maayos. Ang mga taong may psychosomatic disorder ay karaniwang hindi sila naka-attention sa kanilang mga sintomas na psychiatric distress. Sa halip naniniwala sila na ang kanilang mga problema or ang kanilang fino-focus talaga is yung may mga yung kondisyong medikal na nangyayari sa kanilang katawan. Yung mga taong may ganitong disorder ay kadalasang nahohospital dahil sa kanilang mga physical na sintomas. Yung iba naman is nako-confine sila sa emergency room sa ER kasi yung akala nila or feeling nila ay nagkakaroon sila ng heart attack or di kaya hindi sila makahinga ng maayos. And then, of course, yung mga doctor, of course, they will do laboratory test. They will test everything, or yung iba parang ginagawa nila yung sa heart mo, tinitingnan nila. Tapos yung blood pressure mo, sinisitis scan kanila, ino-ultrasound kanila kung okay kung ano ba yung nangyayari sa puso mo or something like that. Kasi the way you explain what you feel, your physical symptoms, syempre may pagkakatulad talaga sa isang taong nagkakaroon ng heart attack. Of course, they will do something, a deep examination. And then, kapag malaman nila kumbaga yung may mga resulta na about the test, yung laboratory test, sasabihin ng doktor, wala kang sakit, normal yung mga yung tawag na ito, yung parte ng katawan mo, yung heart mo, okay naman, wala ka namang problema. Ang laboratory test, okay din, negative ka naman sa mga diseases like heart problem or iba pang mga sakit. So all of it is negative. And then of course, ikaw na isang taong may psychosomatic disorder, of course para sa iyo hindi mo tanggap yung resulta kasi kumbaga sa sarili mo mayroon ka talagang sakit kasi sasabihin mo bakit ako nagkakaroon ng ganito. So and then of course yung kinalalabasan nito is magiging frustrated ka and magiging distress ka sa iyong sarili kasi nga hindi masagot-sagot ang mga katanungan. So ginawa mo na lahat, you spend a lot of money, kumbaga pabago-bago ka ng doktor kasi hindi nga nila masagot yung mga yung mga katanungan mo. But you know what guys, kumbaga i-reverse mo lang yan. Kung i-reverse mo yan into positive, kung hindi mo titingnan about negative. Kasi tayo guys, pag may something na nangyayari sa atin, hindi natin tinitingnan yung psychiatric distress na nangyayari sa atin. Doon tayo nagfo-focus sa physical sintomas na ating nararanasan, which is not good. Kasi syempre, pag doktor na ang magsabi na everything is okay, yung lahat ng lab test na ginawa sa iyo is okay, lahat ng mga test sa parte ng mo,
tawag nito yung heart mo, everything is in order, wala kang sakit. That is also normal kung nagkakaroon ka ng palpitate now and then kumbaga kumbaga yung pabugso-bugso ng tibok, kasi normal lang yan sa mga taong mga bata-bata. Kasi syempre, of course, we are very physical active, And then of course, syempre, I will also talk further than that about that. And then of course tayo, pag may resulta na tayo, hindi tayo naniniwala na tayo ay walang sakit. So tinatatak natin sa ating isipan na mayroon talaga tayong sakit, which is not good. So, kukoreksyonan ko lang yung mga taong nagsasabi na yung anxiety daw or yung panic attack daw ay nasa isip lamang. I will clarify this. Yung panic attack and anxiety, hindi sila nasa isip. Hindi sila nasa isip. Ang nasa isip natin is yung kung ano yung ating nararamdaman. Kasi pinipilit natin, like what I explain here, pinipilit natin na mayroon tayong sakit even though na yung mga scientific or yung mga doktor, mayroon na silang proof na wala kang sakit, but you always keep on telling to yourself na may sakit ka pero wala kang sakit. So yun ang yung isang tao, problema ng isang tao. Kasi pinapasok mo sa sarili mo na may sakit ka nga. Pero which is naman wala kang sakit. Everything is negative and everything is good. So you have to be happy na wala kang sakit, 'di ba? So papaano mo malulutas itong psychosomatic disorder mo. So syempre, pumunta ka na, ginawa mo ng lahat. Pero ang tanong, ginawa mo ba? Pumunta ka ba sa isang psychiatrist doctor? Kasi sila yung, kung pumunta ka sa hospital para i-examine yung mga physical na nararamdaman mo, which is mga negative, which is you are okay, which is your heart is healthy, pero hindi ka pa pumunta sa kaisipan, sa psychiatrist. So yan ang masasabi ko sa mga taong pinupush nila na yung anxiety daw at ang panic attack ay nasa isip lamang, which is not true. Yung nasa isip natin is yung nararamdaman natin, tapos pinupush natin, and then yung anxiety at yung panic attack nagtre-trigger yan, so lumalabas. Pero hindi yung anxiety at panic attack ang nasa isip. So that's what I want to clarify with all the people that they always pushing it, na sabi nila yung anxiety daw at yung panic attack is nasa isip lamang, which is not true. That's what my base on my experience, because I have also anxiety at panic attack.